Sa araw-araw, lagi tayong may kailangan. Kaya lagi rin tayo nasa tindahan. Pero, naririnig ba natin ang kahirapan? Kahirapan ng mga vendors na hindi nakikita ng lipunan. Katulad ni tatay na nakilala namin malapit sa aming paaralan. At eto siya, sabay-sabay natin siyang pakinggan. Ako si Rafael Martinez. Nakatira doon sa may Road 10. Ilan taon na po kayo tayo? 71. Sorry tayo sa katulungan, pero yung anak niyo po ba hindi kayo tinutulungan? Kung ano man yung, alam po ba ng anak niyo yung kalagayan niyo? Kasi wala rin siguro yung book. Dahil sa kahirapan. Kaya kumbaga, parang nakalimutan na nila ako. Saan po galing ang mga paninda niyo? Iyan po, yung may-ari yan, napadala lang yan. Nakatinda lang po ako. Oo. Kaya yan, pagdating ng gabi, hapon, i-remit ko na yan doon. Sa Kaya- magkano po yung kinikita niyo? Ah, hindi mo sigurado. Hindi natin masigurado. Pero yung ano po tayo sa araw-araw na kikitain niyo. Bawa ngayon pag uwi niyo, magkano po yung kikitain niyo sa tingin niyo? Yung may bibigay sa inyo ng may-ari. Dahil kapag ka walang binta, 40. Kapag wala po kayong tinda, 40 lang. Kapag ko wala kang binta, Kapag wala kang benta. So, anong oras po yung simula ng paglalako niyo po dito ng pagtitinda niyo? sabi ko, alas 8 kanina, sabi ko. Alas 8 hanggang alas 4 o alas 5. Grabe, sa haba ng oras na yun tayo. Ang kikitain niyo lang kapag wala kayong benta, nasa 40 pesos lang. Oo. Bukod sa, kulang na rin po yun sa pangkain niyo. No? Ay, siyempre pagtatsagaan ko yun dahil sana nakukuha ng pakainin ko. Kung hindi ako magtyaga. Bakit mas pinipili mo magtinda sa araw-araw? Isa pa, bakit ka mo? Kapag hindi ako magtinda, wala na akong kakainin. Kung ngayon sinasabi mong ibang hanap buhay, hindi ko na kaya yun. Katulad ng magpokpok, hindi ko kaya yun. Kaya unang-una, may sakit pa ako. Hindi ko kaya. Mas dito, kahit na nakaupo ka lang, ngayon mo, aabot mo, bibili. Minsan, abutan ka ng tinapay, makakain ka na. Ano po ba yung pinakamahirap na ginagawa niyo sa araw-araw bilang isang vendor? Mahirap. Kung may sakit ako, mahirap. Yung katulad ng masakit ang ulo mo, masakit ang tiyan mo. Mahirap. Paano kung wala pa akong benta? Hindi ako makakabili ng gamot. Hindi ako makakabili ng kung ano sa sarili ko. Sumasakit ang tiyan ko. Hindi kasi hindi pa nangakain. Hindi pa nangakain. Kaya, yun ang madalas. Masakit ang tiyan. Masakit ang ulo. Pinagtitiisan ko yun. Ano yung mga dahilan mo tayo kung bakit ka pa nagpapatuloy? Nasabi ko rin sa'yo kanina, wala akong makain. Kaya, gustuin ko na kumain. Wala dahil walang tinik. Gustuin ko man na uminto. Pero, wala po akong pera na itututos sa sarili ko. Parang nito. Tay, dumating na ba sa punto ng buhay mo na gusto mo nang sumuko? Madalas ko naisip yun. Ang problema, walang uminto ako.
So, bali ngayon tayo, nagkapatuloy na lang kayo sa pagtinda para mabuhay niyo yung sarili niyo. Tama ka na. Tay, meron po ba kayong inuuwian o mga binubuhay na pamilya? Wala. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa. Yung tinitirahan ko, parang kulungan ng baboy. Minsan po ba tay, may pagkakataon na nawalan na kayo ng pag-asa? Madalas, hindi minsan. Madalas. Madalas. Kaya sabi ko, si Lord ang bahala sa akin. Si Lord. Lord ang bahala. Dahil naisip ko, siguro kung hindi ko kaya ito, hindi bibigay ni Lord. Kaya sabi ko, bahala na. Kung anong darating, tatanggapin ko na lang. Tay, ano yung mensahe mo sa mga kabataan na maraming problemang hinarap sa buhay? Magpakatatag lang sila. Kung makakaya lang nila ako, magpakatatag ako. Kasi kung hindi siguro pakatatag ako, lulundang na ako dun. Lulundang na ako dun. O kaya mabibitin. Sa hirap na dinadanas ko, yung kaiwala ko, baka hindi nyo attention. Kasi kayo may magulang pa. May tutulong sa inyo na ganito ganyan. Kaya naman nagpa siya ang aming grupo na samahan si tatay sa kanyang bahay na tinitiran upang makita namin ang kanyang tunay na kalagayan. Tay, ano po yung nararamdaman nyo tuwing umuwi po kayo ng bahay tapos nakikita mong mag-isa ka lang? Okay lang. Hindi naman po kayo nalulungkot dahil wala po kayo nakakausap. Sana yun. Nakakakalungkot. Pero ano magagawa ko? Dahil sa sitwasyon ko. Diba? Pero mahirap po para sa inyo na Mahirap sa mahirap. Mahirap talaga. Kaya lang, wala akong magagawa. Hindi mag-tiis. Magpakahirap. Ganon. Dahil, nandito na ako sa critical na kondisyon. Kung ngayon po, marami po makakapanood ng itong film na ginagawa namin. Ano po yung gusto nyong ibahaging mensahe sa kanila, yung gusto nyong sabihin sa kanya na gusto nyo po na humingi ng tulong. Pwede nyo pong sabihin sa kanila. Ay, kung sino man po mayawan tumulong sa akin, sana matulungan nila ako. Dahil yung mata ko po, gusto ko sanang mapa-opera. Dahil hinog na raw yung katarata dito. Hindi makukuha ng laser. Kailangan operahan. Tsaka yung isa pa po yung magkaroon sana ako ng konting punan para hindi na ako nangangamuhan. Yung sana po. Dalawa po yung kailangan ko na. Kung matutulungan niyo po ako, maraming salamat po sa inyo. Kung sino man po ang may anong kalooban, tulungan lang po ninyo ako. Sobrang nakakalungkot ang kwento ni Tatay Rafael. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, maraming tao ang nakalimot sa kanya.
Kaya naman, kilalanin pa natin ang isa pa naming nakilalang vendor at atin na rin pakinggan ang sigaw ng kanyang nararamdaman. Tatay, ano po pangalan nyo? Dionisio, Yung issue. Puritana, Tana. Puritana. Alin taon na po kayo na? 66. 66. Mm. So, senior na po kayo, no? Tay, bakit po kayo nagtitinda? Ano pong inaasahan nyo sa araw-araw? Kumita ng konti para pambili bigas. Tay, meron pa po bang ibang umaasa sa'yo? Mayroon mga apo, pero mayroon na sila sa sariling pamilya. May alak po kayo, tay? Ako wala, pero yung kinakasama ko mayroon marami. Bali may asawa po kayo na may anak siya. Kasama niyo po siya, tay? Kayo po yung bumubuhay sa kanila. Dati nung malakas pa ako, pero ngayon hindi na, mayroon na kasi sila sariling mga pamilya eh. Minsan nangihingi rin sa akin pag walang-wala. Bali ngayon tayo, yung focus niyo po sa pagtitinda niyo is para po sa sarili niyo na po. Para na sa sarili. Paano mo hinahandle yung oras mo sa sarili mo at sa pagtitinda? Natutulog na yung mahimbing, pero ako, hindi ako nakatulog na yung may sakit akong insomnia. Pinipilit yung matulog para kinabukasan, nagising, magkapagtinda. Bilang isang vendor, ano ang pinakamahirap na hinaharap mo sa araw-araw? Minsan, mayroon kasi ang tao kasi hindi pare-parehas. Minsan, makatagpo rin ako ng bumibili na hindi maganda. Minsan mayroon mababait, mayroon di kasi maiwasan na mayroon kasi minsan lalamutakin lang ang paninda mo, hindi naman bibili pala. Ano po ang pangarap mo sa ngayon? Pangarap ko makatapos yung sa pag-aaral yung mga mag-aaral, mga apo. Kung may kakayanan po kayong financial noon, ano po ang gusto nyong gawin? Makapag-aral kasi kami, kung tawagin kami sa amin duka, akuan, kablas. Sa Tagalog yung kablas, duka. Kasi hindi kami nakapag-aral dahil sa kahirapan ng buhay. Kinakain namin mga mais lang na may darak. Maliliit pa kami. Pero tay, kung napag-aral ka naman noon, pipili mo pa rin ba magtinda? Hindi na. Ano pong mensahe nyo sa mga kabataan na gusto na po sumuko? Lumaban. Huwag magpatalo sa babat sa mga pagsubok. Kaya mag-aral maigi. Dahil sa kahirapan na naranasan ni tatay, marami siyang pangarap na hindi natupad. Katulad ng isang binata na aming nakilala na sa murang edad ay maagang namulat sa realidad. Ano pangalan mo? Ako po si Carlo Mendoza, 17 years old. Bale, sa mga binibenta ko, mga sitaw. Yan. Bata ka pa lang, Carlo. Pero bakit naisipan mo na magtrabaho? Kasi po, kailangan. Simula kasi nung nawala si Papa, parang nagbago na lahat. Tapos si Mama, kahit anong kayod niya, parang hindi pa rin po talaga sapat eh. Ayoko pong makita yung mga kapatid ko na nagugutom o tumigil sa pag-aaral. Sabi ko po sa sarili ko, kahit mahirap, gagawin ko lahat para sa kanila. Ano yung nararamdaman mo pag nakikita mo yung mga kapatid mo? Sa totoo niyan, sila yung dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Kapag nakita ko silang kumakain o sasaya, kahit pa paano, nakawala yung pagod ko. Hindi ka ba nahihirapan, Carlo? Mahirap po. Nakakapagod, nakagutom.
minsan nakakawala ng pag-asa. Pero iniisip ko na lang po kung titigil ako, paano na sila? Sino pang magtataguyod sa nila? Kaya kahit masakit, kahit sobrang sakit na ng katawan ko, mas masakit sa loob kung wala akong magagawa para sa kanila. Oo. Para lang makita kong masaya sila. Gusto kong makita makapagtapos ng mga kapatid ko. Kahit huwag na ako makapag-aral, basta makapagtapos sila. Ano ang isa sa pinakamasakit na naranasan mo bilang isang vendor? Yung isang araw po kasi talaga, ito lang yung benta ko. Tapos, wala talagang bumibili na itong mga paninda ko nung araw na yun. Kaya umuwi na lang ako sa bahay. Dala ko yung mga paninda ko. Hindi talaga nabenta eh. Tapos, nakita ko yung mga kapatid ko. Gutom na gutom. Naghihintay, sabi nga nila, "Kuya, may pagkain ba?" Hindi ko alam anong sasagot ko eh. Kasi, ang hirap talagang sabihin na wala akong naiuwi kahit ano para sa kanila. Parang yung pakiramdam na parang wala akong silbing kuya. Ano ang pangarap mo para sa mga kapatid mo? Yun nga po, katulad nung sabi ko kanina, yung pangarap ko lang makapagtapos sila. Ayokong maranasan nila yung hirap na naranasan ko ngayon. Gusto ko po pagdating ng araw, ano silang iintindihin, kundi yung mga pangarap nila. Kahit nga, di ko na matupad yung sa akin. Basta sila, matupad nila lahat ng pangarap nila, masaya na ako. Naisip mo ba na kung paano yung mga kapatid mo pag nawala ka na? Kung mawawala man ako, sigurado di ko kakayanin. Kasi sobrang mag-aalala ako sa mga kapatid ko. Napakahirap nun para sa akin kung malalaman ko na naghihirap na yung mga kapatid ko. Malalaman ko na hindi na sila nag-aaral. Sobrang hirap nun. Kaya habang nandito pa ako, habang buhay pa ako, sisikapin ko talagang makaraos na sa buhay. Sisikapin ko na maabot na nila yung mga pangarap nila habang nandito pa si kuya. Kasi di ko talaga rin alam kung ano mangyayari sa kanila pag wala na ako. Kaya kung maubos man itong mga paninda ko sa sample, kung wala na ako mapagkuhanin yan, kahit anong trabaho, talagang gagawin ko para lang makapagtapos yung mga kapatid ko. Tsaka matanda na rin kasi si mama. Alam ko, di niya na rin kaya magtrabaho. 78 na si mama eh. Dapat nagpapahinga na lang siya. Kaya bilang panganay, gusto ko pati si mama nakapagpahinga na ng maayos. Sobrang hirap kasi na nakakita ko. Maaga pa lang gumising na si mama. Maaga pa lang, hindi pa kumakain, pupunta na sa sample para mag-ayos ng mga paninda namin. Kaya sana po kung may mga gusto pong tumulong sa amin, tulungan niyo po kami. Hindi ko na po kaya yung hirap dito sa buhay namin. Yun lang po. Dumating na ba sa punto ng buhay mo na gusto mo nang sumuko? Madalas pong gusto ko nang sumuko. Sa totoo nga po, dumating na ako sa puntong parang di ko na alam anong gagawin ko. Kung gusto ko na talaga sumuko. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit ba ganito? Bakit parang wala nang paraan?
dumating sa punto na gusto ko na lang tapusin buhay ko eh. Pero iniisip ko si mama. Alam ko kasing sobrang masasaktan siya. Alam kong malungkot siya ng sobra. Kaya kahit gaano ako kahirap, sinabi ko sa sarili ko hindi pwedeng iwan ko sila. Kailangan nila ako lalo na mga kapatid ko. Ano ang masasabi mo sa mga kabataang katulad mo? Sabi ko lang sa mga katulad ko na kabataan, huwag kayong susuko. Kahit gaano kabigat, kahit gaano pa yung kahirap, kayanin nyo basta may dahilan kayo para lumaban. Isipin nyo yung para sa pamilya nyo, para sa mga mahal nyo sa buhay. Tandaan nyo po, hindi kayo nag-iisa. Ano ang pangarap mo para sa sarili mo? Pangarap ko sa sarili ko, makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sa sobrang hirap ng panahon ngayon, pag wala akong pinag-aralan, talagang wala akong magagawa sa buhay mo. Napakasimple ng pangarap ni Carlo sa buhay. Ang gusto niya lamang makita ang mga kapatid niya maging masaya. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nahihirapan hindi lang sa pinansyal at minsan naririnig lang natin ang sigaw at ang ingay ng pag-aalok ng kanilang paninda pero hindi natin alam kung ano ang kanilang mga dahilan bakit sila ay nagpapatuloy lumaban para sa kanilang kinabukasan.